Rules of debate. Sagutin muna ang categorical bago magpaliwanag at kung wala sa categorical ay sumagot ng both or none of the above. Ang none of the above, nagrepresent po ito ng next question. Ibig sabihin, hindi mo masagot or fallacy yung tanong niya kaya ka nag-next question. Yung both naman po, nagrepresent naman ito na dalawa yung pinipili mo, din bibigyan kita ng 20 seconds upang magpaliwanag. Pag next question, wala rin pong paliwanag ito. Next question without explanation. Then, number 2, patapusin muna ang tanong bago mag-objection. Ganon din po ang objection bago mag-counter objection. Pangatlo, tag-isang objection lang at counter objection bawat isang tanong. Ayan. 4, bawal mag-object sa oras ng presentation. Ayan, mahigpit natin ipagbabawal na kahit sabihin natin out of topic ang pinipresent niya, ay hahayaan lang muna natin ang oras na makonsume niya ito. At doon lamang po kayo magtatanong din, no? Hindi po natin i-interrupt ang kanyang presentation. Panglima, kahit ano ay maaring itanong basta naayon sa paksa. Kalimitan sa iba ay hindi ko yan nilatag moderator, mamaya na. Sa atin po dito, nilatag man at sa hindi, basta ma-justify ng moderator na ito po ay nasa topic, maaari na po nating itanong, no? So iba tayo dito, nilatag man o hindi, basta nasa topic sa bibig o lumabas man sa iyong bibig, ay may karapatang magtanong yung mag-iimbestiga doon sa iyong nilatag. Pang-anim, kung ikaw ay nagpahayag at sumagot ng walang kinalaman sa paksa, ay maaari itong itanong sa iyo. Ano daw? Kung ikaw ay nagpahayag at sumagot at tama. So naging redundant siya nung paliwanag ko kanina. So kung wala siya sa topic at saka ikinapit po ninyo sa paglalatag nyo, so hahabulin ka ngayon nang magkocross sa iyo, ay magiging valid po ito. Kung ayaw po ninyo matanong, sa palagay nyo out of topic, huwag nyo na pong isama sa inyong presentation. Okay? Pang-7, bawal mag-add home at side comment. For example po, nagko-construct ka ng tanong, tapos sinama mo yung side comment doon po sa pag-construct mo ng tanong at ipa-confirm sa kanya, ay makakatanggap po kayo ng warning mula sa akin. At doon po sa pag-construct nyo, mag-side comments kayo din, lilipat kayo ng tanong. Ganon din po, magwa-warning din po ako. Kundi, kung ano po yung tanong, focus sa argumento, iwasan ang side comments o tatawanan mo yung tinatanong mo at pagtatawanan mo din yung nagtatanong sa iyo. No? Magiging mahigpit tayo para maging neutral po ang debate at magiging maganda. Ayan. Pang-8, kung may nalabag sa alinmang tuntunin ang moderator, ang magpapataw ng kaukulang aksyon. At ito pong idagdag natin, kahit wala po sa paksa ay maaari pong mag-implement ng panibagong rules ang inyong moderator para sa kaayusan ng debate. Kaya po mag-iingat po kayo sa inyo pong paglalatag at sa ating attitude din po dito. Ayan, ang moderator po always mag-abide po yan sa rules, then ang mag-justify din ang moderator kung valid po ito. At kung sinabi ng moderator na valid ito, ay wala kayong karapatan upang mag-question. At kung sinabi ng moderator next question, irespeto po natin ang desisyon ng moderator. Ngayon po, ating pong affirmative po ba ay magsasubmit po dito sa ating rules? Po, sangayon po ko dyan, moderator. Okay. Ay ating negative? Yes, bro. Okay. So, record na po, bro. Ayan, magandang... Okay na ba, bro? Host? Okay na po, okay na. Isang mapagpalang gabi sa atin lahat, no? Ay March 5, 2026, Thursday, 6 p.m. Meron po tayong gaganaping debate, no? Na pinapangunahan ng kabilang sikta ng Iglesia ni Cristo o kilala po sa samahan dito sa platform sa TikTok, TR, no? Si Brother Mandirigma. Yan po ang magiging affirmative. At ang magiging negative o tututol, no, sa panindigan ng ating affirmative ay si Tuis, isa pong Roman Catholic at under po ng St. Peter Men's Society. Ang paksang kanilang pagdidibatihan
papatunayan ko na ang Maria ng Katoliko ay huwad ayon sa Biblia at makakagamit ng referensya. So ngayon po, bago po ang lahat at magsimula tayo, bibigyan muna natin ng 1 minuto ang ating affirmative upang magpakilala. Brother, affirmative, go ahead. Okay po, magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga pala si TR Mandirigma, isa pong karaniwang kaanig sa Iglesia ni Cristo. At ang aking pong titindigan ngayon ay papatunayan ko na ang pagkilala ng mga Katoliko kay Maria, huwad yun. Ang Mariang kanilang kinikilala, napakalaking huwad. Yan po ang aking tinindigan at siya namang tututulan ng ating kaibigang Katoliko. At ang aking pong inaasahan sa aming pag-uusap ngayon, sana maayos, sana kapag nagtatanungan na, kapag sumasagot ay direkta, totohanan po ang aming pag-uusap para magkaroon naman ng kabuluhan ang aming gagawing pagpapaksang usapan. Alang-alang po ito sa kapurihan ng Panginoong Diyos, alang-alang sa katotohanan, nawa maibunyag yung tunay na aral na alam po namin nasa panig po yun ng Iglesia ni Cristo. Salamat po. Ayun, maraming salamat sa ating affirmative ng Iglesia ni Cristo. Ngayon naman po, bibigyan din po natin ng 1 minuto ang ating negative. Bro, magpakilala po kayo. Yun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga kapatid nating Katoliko at sa mga hindi Katolikong sumusubaybay sa palatuntunang ito ni Angel Viverista. Muli po ang inyong lingkod, ako si Tues Petrus. Ang aking tunay na pangalan ay John Noriel, galing po sa Ethos Botum at member din po ng St. Peter's Men's Society, na ngayong gabi ay aking tututulan kung ano man ang ititindig ni TR Mandirigma sa kabilang panig. Nawa po, sumaati nawa ang kapayapaan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayun, ang ating negative. Maraming salamat, Brother Twist. At ang sa ating viewers dyan, ang mga nagko-comment, ay minimize po natin ang ating pag-at home. Focus po tayo sa argumento. At ihanda pong mga papel at makinig at tayo mga toto. Ito po inyong moderator, Lord of Debate. Ngayon po, dadako na po tayo sa magiging magandang debate. Bibigyan na po natin ng 10 minutong ating affirmative at magsisimula po inyong oras kung kayo'y magsasalita na. Bro, go ahead. Mic check po muna bago po ako mag-start. Mic check. Malinaw. Okay po ba? Maliwanag? Okay po. Sige po. Magandang hapon po sa ating lahat. Maliwanag po yung paksa. Papatunayan ko po na ang kinikilalang Maria ng mga Katoliko, huwad, napakalaking huwad. Ano po bang ibig sabihin ng termino o salitang huwad? Yan pong huwad, mga kaibigan, mga viewers, ang ibig sabihin po niyan, peke yan. Hindi yan tunay. Hindi po yan totoo. Ano po ba yung hindi totoo? Yung pagkilala ng mga Katoliko kay Maria. Kaya nga nahayag ang Maria ng Katolikong kanilang kinikilala, huwad, hindi po tunay. Kasi nga, salungat sa itinuturo po ng Biblia. Kuya, paki-silent nga po ito si Katolicus. Salamat po. Ngayon, patay po sa pagpapauna ng baga apostoles, mga sinugo ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Ano po bang mahigpit na bilin patungkol sa mga tunay na Kristiyano na ito pong dapat mataglay na mga totoong Iglesia ni Cristo? Pakinggan po ninyo dito po sa aklat ng Galacia 1:6-9. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tinalikdan ang Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at bumaling kayo sa ibang mabuting balita. Alam natin mga kaibigan, yung mabuting balita, yan yung mga tinuro ng mga apostoles na katalayan sa Biblia. Anong sabi sa Biblia? Gumaling kayo sa ibang mabuting balita. Ano pong katumbas nun? Kapag bumaling ka pa, bumatay ka pa sa ibang mabuting balita, wala na sa Biblia. Ang sabi po, tinalikdan ang Diyos sa makatuwid. Kapag ang iyong katuruan, iba na sa nakasulat sa Biblia, Ebanghelyo,
na tinuro ng mga apostoles, yan ay hayagang tumalikod sa Diyos, totoong huwad yun. Maging ang kanyang pagkilala, huwad din yun. Tuloy pa po natin. Ang sabi, ang totoo ay walang ibang mabuting balita. Lamang may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Kita po natin, meron talagang mga taong gustong-gustong baguhin, gustong-gustong gawing revisyon yung mga nakatala na sa Biblia. Pero ano yung ipinagpauna sa Biblia? Yung kanilang sasapitin sa mga taong humigit sa baga nakasulat sa Biblia. Ang sabi po, maging kami o isang anghel o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinatanggap ninyo, pakasumpain siya. Nabakas po natin mga kaibigan, ano po, yung pahayag ng mga apostoles na napakabigat po ng kanilang terminong ginamit. Patungkol yan sa mga taong nagtuturo na iba sa mabuting balita na tinuro ng mga apostol na nakatala sa Biblia. Bakit napakahigpit ng kanilang bilin? At ang banggit pa, susumpain yung mga taong yon na nagtuturo ng ibang ebanghelyo, iba sa tinuro ng mga apostoles na nasa Biblia. Dito po sa Galacia 5:19 hanggang 21. Ito po at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatwid ay ang mga ito: pakikapid, karubihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtantaniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi, mga pagkakabahabahagi, ito ang diin, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pinagpapaalaala ng una sa inyo. Daang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Sa makatuwid, yung napaniwala, yung sumasampalataya sa ibang-ibang helyo na iba sa itinuro ng mga apostoles sa Biblia, nagtataglay yan ng hidwang pananampalataya. At kapag nagtataglay ng hidwang pananampalataya, ang tanong mga viewers, batay sa Biblia, ligtas ba yon? Hindi po maliligtas. Ngayon alamin natin, ano po ba ang pagturo ng mga paring Katoliko patungkol kay Maria? Na yan ay kahayagan na huwad ang kanilang pagkilala kay Maria, kaya ang kinikilalang Maria ng mga Katoliko, hindi totoo, peke yan! Okay, alamin natin dito po sa kanilang aklat, dito po sa aklat na Mary. Ito, Mary in Our Life by William J. Moss. Aklat ito ng Katoliko. Ayan. Ito po, may nihil obstat pa po yan. Nakatunayan ito po isang opisyal na aklat ng Katoliko. Dito po sa page 54. Ito pong sabi, Mary likewise is queen by divine appointment. His queenship extends even to hell. Isipin niyo po yun mga kaibigan, si Maria, umabot ang kanyang pagiging reyna. Si Maria, reyna daw ng impyerno. Ito pong tanong ko po sa inyo mga kaibigan. Sa mga nakasulat sa Biblia na nakatala, yung mga katuruan ng mga apostol, merong bang nakasulat si Maria, reyna ng impyerno? Ganun ba ang pagkilala ng mga apostoles sa Mariang nakatala sa Biblia? Alam po ninyo yan mga viewers, alam kong matalino po kayo. Huwag kayong papanig dyan sa bulaan na katuruan. Alam na alam natin, walang turo ang mga apostoles, walang nakatala sa Biblia na tinuro ng mga apostoles na si Maria, reyna ng impyerno. Pero ito pa ang dapat nating mapansin patungkol sa mga paring Katoliko. Hindi sila marunong
Hindi lang sa impyerno reyna si Maria. Saan pa reyna itong kanilang huwad na Maria na kanilang kinikilala? Ito, tuloy po natin. Hence, we may say that Mary is queen of all things without limit to her domain. Napansin niyo po mga kaibigan, napakataas, sobrang-sobra na, wala na sa Biblia ang kanilang pagkilala. Si Maria daw ay reyna sa lahat ng bagay, walang limit ang kanyang kapamahalaan sa pagiging reyna. Ito. Yan ang magandang banat ngayon. Ito yung magandang banat natin ngayon. Kung si Maria pala ay reyna ng lahat ng bagay at walang limit yan. Sabi yan ng mga pari mo Pwede pala nating sabihin, ang Maria ng Katoliko, reyna ng kalokohan. O ulitin ko, walang limit. Pwede pala nating sabihin na ang reyna ng Katoliko, reyna ng kahuwaran, o huwad, reyna ng mga huwad, reyna ng kalokohan. Walang limit Kaya nga po napapansin po ninyo, yung kanilang pagkilala sa Maria, napakalaking huwad. Kaya nga ang kanilang kinikilalang Maria, napakalaking huwad sapagkat iba po ang Maria na kinikilala na nakatala po sa Biblia. Napansin po ninyo? Tangi po riyan. Papaano pa kinikilala na mga pari itong kanilang Maria? Ito po. Dito po sa Glories and Virtues of Mary, na sinulat po ni Reverend James Albirayon, STD. Meron po yan Hillowstat. Ayan pa. Dito po sa page 250. Our Lady of Rosary, Queen of the Most Holy Rosary, mercifully regard the Church of thy Son, His Vicar on earth. Isipin niyo po yun mga kaibigan, si Maria, Vicar ni Kristo sa mundo. Alam niyo po, pag sinabing Vicar kasi, kahalili daw yan ni Kristo. Isipin niyo po yun mga kaibigan, ang Maria ng Katoliko, kahalili daw ni Kristo sa mundo. Alamin natin mula sa pagkakaroon ng kahalili ni Kristo. Yan ba isang ayon sa Biblia? Pakinggan niyo po dito. Banal na kasulatan dito po sa Juan 19, ganito po ang nakasulat. Ito pong sabi ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng dumarating na kahalili ko ay magnanakaw at mandarambong. Isipin niyo po ang ginawa ng mga paring Katoliko. Malaking kalapastanganan pong kanilang ginawa sapagkat ang kanilang pagkilala kay Maria, Vicar of Christ sa mundo, kahalili ni Kristo, mandarambong daw yan sabi sa Biblia Time. Ayun, maraming salamat sa napakaganda ninyong presentation, Brother Mandirigma. Ngayon po ay handa na po bang magtanong ang ating negative? Handang-handa na. Mr. Moderator. Wait lang po. Saglit lang. Sige, wait lang. Mic para iwas po distraction sa ating dalawang nagde-debate. Ayan, thank you po. Yung ating timer para hindi makita yung screen. Okay na po ba? Host? Okay na dyan ba ang ating host? Okay, ready na siguro yan, no? Naka-live naman tayo. So ngayon ay bibigyan na po natin ng 10 minuto si Brother Tuis upang tanungin o imbestigahan yaong mga nilatag ni Brother Mandirigma.
Brother Tuis, magsisimula ang inyong oras kung kayo'y magsalita na, bro. Go. Ayun. Unang tanong, PR Mandirigma. Handang-handa ka na ba? Yes or no? Yes, handang-handa na akong tibagin ulit ang maling aral ng Katoliko, yung huwad ninyong pagkilala kay Maria. Isa na riyan, reyna daw ng impyerno, Brad. Reyna daw ng impyerno yung Maria mo. Tanggap mo yun? Okay, next question, brother. Next question. Na tanong. Ang sabi mo kanina, ang ibig sabihin ng huwad ay peke, hindi tunay, hindi totoo. Tanong, may binabanggit ba sa Biblia na si Maria ay pinagpala sa lahat ng babae? Meron o wala? Meron, pero walang binabanggit na si Maria, reyna ng impyerno. Doon kayo humigit, sumobra kayo dyan. Kaya nga, naging huwad ang inyong pagkilala kay Maria kasi nga, naging reyna pa ng impyerno, naging kahalili pa ni Kristo. What the heck, brother? Huwad na huwad. Next question. Sunod na tanong, kung inaamin mo na may nakasulat o may mababasa sa Biblia na si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat. Tanong, meron bang katuruan ng simbahang Katoliko na si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat? Meron o wala? Wala, hindi lang yan ang katuruan ng mga Katoliko. Pinutol mo eh. Hindi lang yan, kundi tinuro pa ninyo na si Maria ay reyna ng impyerno, tinuro pa ninyo na si Maria ay kahalili ni Kristo, ang banggit sa Biblia mandarambong yun, ang banggit pa walang limit daw ang pagiging reyna ni Maria. Walang ganun sa Biblia, Brad. Hindi ko mo pinapakita na. Sunod na tanong. Sunod na tanong. Dahil ang sabi mo, wala kaming aral na si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat. Ibig mo bang sabihin, tinatanggi mo ang pagdarasal namin ng rosaryo na tinatawag namin pinagpala ang mahal na Birheng Maria? Yes or no? Yes, tinatanggi ko na yan lang yung aral ninyo. Sapagat hindi lang dyan humahangga ang inyong pagkilala kay Maria. Ano pang pagkilala nyo kay Maria? Reyna ng impyerno. Ano pa? Kahalili pa ni Kristo, Brad. Ganyan na ba ka sobrang inyong pagkilala kay Maria? Hindi ko mo pinagpala. Next question. Tagan mo na ang Sunod na Biblia. tanong. Next Sunod na question. tanong. Ginamit mo ang Galasya 1:1-9 para itakwil ang pagkakilala namin sa mahal na Birheng Maria. Gayong umamin ka na may nakasulat sa Biblia na si Maria ay pinagpala. Tanong, ipinagtatanggol ba ng simbahang Katoliko na si Maria ay pinagpala sa babaeng lahat? Yes or no? Hindi, sapagkat sinusumpa ninyo ang Mariang kinikilala ninyo. Isipin nyo, brother, sabi ninyo kahalili ni Kristo si Maria. Ang banggit sa Biblia, magnanakaw yun, mandarambong yun, Brad. Kaya nga hindi ninyo pinagtatanggol eh. Nilalabas na nga ninyo pa yung totoong Mariang nasa Biblia. Kaya nga baguhin niyo po. Itak na Next ninyo question. yung uling paniniwala. Sunod na tanong, Next. PR Mandirigma, sunod na tanong. Meron ba kaming panalangin na Hail Mary full of grace? Meron o wala? Walang ganun lang na panalangin. Marami pa kayong pagkilala, Objection, brother. Mr. Moderator. Yes. Hindi ko tinatanong yung ganun lang na panalangin. Ang tinatanong ko, specific kung meron ba kaming ganung panalangin na Hail Mary full of grace. Yun po yung tinatanong ko. Counter Okay. objection. Yes, Moderator. counter objection. Napansin niyo po, hindi ko po nilabag ang rules. Sinagot ko ng categorical. Ngayon, habang sinasagot ko, kung hindi niya tanggap ang aking sagot, di tanggapin niya, pilit Ay, niya ay, ay. tanggapin. Okay, Yun ang okay. tamang sagot eh. Okay. Nakuha ko po. So ganito po yung hatol natin. Si Brother Tuis ay nag-complain na hindi daw nasagot ang kanyang tanong. At si Brother Mandirigma ay nag-counter din na ayon sa kanya ay sinagot niya ang tanong na categorical. Ito po ang hatol ng inyong moderator. Actually, kung may paliwanag siya na sa tingin mo ay against doon sa tanong mo, hindi ko po pinapakialaman yung paliwanag, kundi doon po sa role na categorical. Once na sinagot yung categorical, ay para sa akin ay valid po yan sapagkat naka-abide siya sa role. Kaya po, ang hatol ko, valid po yung sagot ni Brother Evander at bibigyan ulit natin ng 20 seconds upang sagutin. Go ahead. Ayun po. Brother, hindi lang ganon ang pagkilala ninyo kay Maria. Huwag mong puputulin.
Dumako tayo doon sa sumusobra ninyong pagkilala kay Maria na humigit na sa tinuro ng mga apostol sa Biblia. Isipin mo, Brad, ulitin ko, yung Maria mo, Brad, reyna ng impyerno. Turo yan ng mga pari mo, Brad. Tanggap mo yun? Next question. Sunod na tanong, sa Biblia ba meron bang binanggitang anghel kay Maria na Hail Mary? Meron o wala? Merong binanggit, pero hindi lang yan ang pagkilala ninyo kay Maria. Brad, ulitin ko, huwag mong takasan yun. Ang Maria nyo, tinatanggap ninyong reyna ng impyerno. Hindi lang yun, kundi kahalili pa daw siya ni Kristo. Ang banggit sa Biblia, mandarambong daw yun, Brad. Nilapastangan nyo ang totoong Mariang nasa Biblia. Hindi Next question. yun. O, sunod na tanong, dahil ang sagot mo, inaamin mong merong mababasa sa Biblia na sinabi ng anghel, Hail Mary, full of grace, ngayong dinadasal namin. Tanong, ayon sa Galatia 1:6-9 na ginamit mo, pagtalikod ba yan sa Diyos o hindi pagtalikod? Yung sinabi ng anghel na si Gabriel. Pagtalikod sa Diyos yung inyong pagkilala kay Maria na sumobra na sa tinuro Objection, ng mga Mr. Moderator. apostoles sa Yes. Biblia. Moderator's time. Yes, anong objection, bro? Objection ko po, Mr. Moderator, ang tinatanong ko kung pagtalikod ba sa Diyos, yung binanggit o yung sinambit ni Angel Gabriel na Hail Mary, yun po yung tinatanong ko. Okay, Pagtalikod ba yun sa Diyos o hindi? Yes, nakuha ko. Wait lang, moderator's time muna. Balang kina-complain na brother to is, kung yun bang sinabi ni Angel Gabriel, kung yun po ba ay pagtalikod o hindi. Okay po, counter objection. Sagot ko po narinig niyo naman po, moderator. Pagtalikod yun sa Diyos sapagkat sumobra nga ang inyong pagkilala kay Maria. Okay, bro. Sobra na sa tinuro Bro, ng ganito mga bro. apostoles. Mandirigma. Okay, ganito bro. Okay po. Hindi mo na kita wawarningan. So, bali, once na objection, focus lang po sa concern. Huwag po kayo magpaliwanag. Okay? Kung ano po gina-complain, focus kayo doon sa big issue. Okay po. Halimbawa guys, sa pag-o-object po, huwag ninyong dalhin yung pagpapaliwanag para po makuha ng audience, kundi po kung ano po yung kino-complain sa kabila at yung sa tingin nyo na sagot ninyo, focus na kayo na moderator, nasagot ko po ayon po sa kanyang tanong. So, okay? So ganito po, narinig ko naman na ang sagot ni Brother Evander, ito po yung hatol natin na nasagot niya, narinig ko na pagtalikod. Kaya po bibigyan po natin ng 20 seconds upang ipatuloy ang kanyang pagsasagot. Okay, Brother Evander? Appreciate. Ayan, salamat po, moderator. Hayagang pagtalikod nga sa Diyos, bro to is, yung sobrang-sobra ninyong pagkilala kay Maria, nawala na sa turo ng mga apostoles dyan sa Biblia. Isipin mo, Brad, ulitin ko, Maria mo, Brad, reyna ng impyerno, kaya hindi yan Hail Mary. Hail Mary yan, Brad. Huwad yan na Maria. Next question. Next question. Ano ang nakasulat sa Lucas 1? Hail Mary na sinasabi mo o Hail Mary? Hail Mary nga lang ang inyong pagkilala kay Maria. Hail Mary kasi nga, reyna ng impyerno, reyna ng hell. Ang Maria ninyo, kaya nga hindi na yan Hail Mary. Hail Mary na yan sa Katoliko kasi nga, reyna ninyo si Maria sa impyerno. Brad, aral nyo yan, hindi namin aral yan. Aral nyo yan, dapat mo lang tanggapin. Ulitin namin, Hail Mary nyo yan. Next question. Sunod na tanong. Sa paggamit mo ng Galatia 5, inaamin mo ba na merong katuruan ng simbahang Katoliko na tama pagdating sa mahal na Birheng Maria ayon sa Biblia? Yes or no? No, walang tama sa katuruan ng mga Katoliko kasi nga, humigit na, sumobra na, Brad. Isipin mo, kailan pa naging tama si Maria, reyna ng impyerno? Brad, naging reyna mo ba sa impyerno si Maria? Yan ng Katoliko, dapat mo lang itakwil yan eh. At hindi lang yan, hindi pa nasapatan. Kahalili pa daw ni Kristo si Maria. Next question. Sunod na tanong. Dahil sinabi mo ngayon na wala kaming tamang aral sa mahal na Birheng Maria na naaayon sa Biblia. Tanong, ayon sa Biblia, si Maria ay ipinagbuntis niya si Kristo at ayon din yun sa turo ng aming simbahan. Tinatanggap mo ba yun o tinututulan mo? Tutol ako na yun lang ang pagkilala ninyo kay Maria. Tutol ako, bro. Kasi nga, ang Objection, Mr. pagkilala ninyo kay Moderator. Maria,
Oh? Ano po objection? Hindi ko tinatanong kung yun lang yung aral. Ang tinatanong ko kung tutol siya doon Okay. na ipinagbuntis ng mahal na Birheng Maria ang Okay. Panginoong Jesucristo. Okay, nag-gets ko po. Nag-gets ko bro na ang kino-complain mo sa akin ay yung sagot na hindi lang. Okay? So, counter objection. Moderator, napansin niyo po, hindi ko po nalabag ang rules. Nga lang, hindi niya tinanggap yung aking sagot. Categorical yun. Tama lang yun. Tanggap Okay niya ba? lang yun. Okay po. Ganito po, bali ang counter complaint naman ni Brother Mandirigma ay sinagot niya. Ayon daw po sa tinatanong na categorical. Ulitin ko po bilang inyong moderator. Wala panag ninyo pareho, kundi bilang inyong moderator, nakapokus po ako sa roles ko. Sumagot siya ng categorical, kung ano man pong kanyang paliwanag ay hindi ko po sasaklawan. At ang hatol ko po ay denied po ang objection ni Brother Tuis at narinig ko sumagot siya ng categorical. So ngayon po, bibigyan kita ulit ng 20 seconds upang sagutin Brother Evander o Mandirigma sapagkat na-interrupt kayo. Go ahead. Uulitin ko bro to hindi lang yan ang pagkilala ninyo kay Maria. Huwag kang tago dyan sa mga ganyang mga termino. Doon ka dumako, doon sa sinusobra ninyong pagkilala kay Maria. Ulitin ko Brad, yung reyna nyo, reyna ng impyerno, si Maria Brad. Hindi lang yan. Yung Maria ninyo, kahalili pa ni Kristo. Ang banggit sa Biblia, mandaraw. Next question. Yun. Next question. Wait lang, moderators time muna guys. Ganito po, pag marinig na po ninyo ang moderator na next question, kahit gusto magpaliwanag, tigil po at paki-observe po ng ating time sa screen para hindi tayo magsubra. Okay, next question. Okay, next question. Ginamit mo ang librong Katoliko na Mary in Our Life. Ang sabi dito, will by divine appointment, yung pagkaka-appoint sa mahal na Birheng Maria. Tinatanggap mo ba ayon sa Matthew chapter 1 verse 18 na si Maria ay nagbuntis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo? Tinatanggap mo o tinututulan mo? Tanggap ko ang nasa talata sa Biblia, pero tutol ako na yan lang ang pagkilala ng Katoliko kay Maria. Ulitin ko Brad, hanggang sa masaktan ng tenga mo. Yung Maria ninyo, reyna ng impyerno. Hindi lang yun. Ang Maria ninyo, kahalili pa ni Kristo. Banggit sa Biblia, Brad, mandarumbong daw yung kahalili ni Kristo. Kayo yung totoong lumapastangan. Next question. Sunod na tanong. Dahil tinatanggap mong nakasulat sa 1.18 ng Mateo na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nabuntis si mahal na Birheng Maria, tinatanggap mo bang divine appointment ito o hindi? Tinatanggap ko, pero ang hindi ko tinatanggap, yung pagkilala ninyo kay Maria na sobrang sobra na sa nakatala sa Biblia. Ulitin ko Brad, si Maria ninyo, reyna ng impyerno, hindi pa kayo nasapatan. Si Maria ninyo, kahalili pa ni Kristo, bikar daw, bikar. Ang banggit sa Biblia, magnanakaw daw yun mandarambong daw yun. Next question. Next question. Next question. Dahil ang sabi mo, tinatanggap mo yung nakasulat sa aklat naming mga Katoliko na Mary in Our Life. Ibig sabihin, tinatanggap mo, tama itong nabasa mong libro namin, yes or no? No, mali lang ang unawa mo sa aking sagot. Ang tinatanggap ko, yung nakasulat sa Biblia, hindi yung guni-guni ng pari mo. Ang guni-guni ng pari mo, si Maria daw ay reyna ng impyerno, Brad. Tanggap mo yun. Ulitin ko, tanggap mo yun. Kayong Katoliko, ang totoong lapastangan kay Mariang totoo na nasa Biblia. Next question. Next question. Dito pa rin sa librong ginamit mo na Mary in Our Life, ang nakasulat dito, extend to hell. Ang Tagalog ba nito ay si Maria, reyna ng impyerno? Yes or no? Madiwan ito. Isipin mo Brad, hindi lang sa langit at lupa, reyna si Maria maging sa impyerno. Queen, reyna pa rin. Mr. Moderator. Yes, objection, moderator's time. Ang tinatanong Yes. ko po, Mr. Moderator, ay kung yung Tagalog ba ng Mary's Queenship extend to hell ay si Maria ay reyna ng impyerno. Yun yung tinatanong ko. Yes or no? Okay, bali ang concern ay yes or no. Counter objection, Brother Evander.
Moderator, maliwanag at napakinggan naman siguro ng lahat ng aking sagot. Nagsumagot ako ng categorical. Maliwanag lang po, moderator eh. Kayo na po bahala magpasya po doon. Okay, so ganito siya. Hindi ko masyado narinig din ang categorical, bro. So ipapaulit ko. Ganito guys, once na categorical, bilang inyong moderator, doon po ako titingin. Pero pag open-ended naman or nakakategorya ang inyong tanong, pwede natin ipipilit. For example, sino, kanino, saan, ano. So, pakialaman po natin. Pero yung categorical po, pag marinig ko na yung yes or no, hindi ko na po saklaw yung kanyang paliwanag. So, Brother 2S, ipaulit rin yung tanong, then ipasagot natin. Ibo, ulitin ko po yung tanong, Mr. Moderator. Dito